Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Malakas ang ulan at wala akong dalang payong. Napilitan akong pumasok sa isang maliit na cafe malapit sa universidad. Basa ang aking sapatos, malamig ang hangin at ang amoy ng bagong timplang kape ang tanging nagbibigay sa akin ng kaunting ginhawa. Naupo ako sa tabi ng bintana, umaasang lilipas agad ang ulan. Habang nakatitig ako sa lansangang halos malunod sa tubig, pumasok siya. Matangkad, nakaitim na jacket at basang-basa ng ulan. Sa unang tingin pa lang, mahirap nang hindi mapansin ang presensya niya. Malalim ang mga mata na may kakaibang bigat. Para bang may laging tinatago. Luminga siya sa paligid at dahil puno ang mga mesa, nagtama ang mga mata namin. Lumapit siya at may ngiting bahagyang sumilip sa kanyang labi. "Pwede bang makishare?" tanong niya. Medyo paos ang boses. Medyo nagulat ako pero tumango, "Oo, sige." Umupo siya sa tapat ko at umorder ng kape. Tahimik muna pero ramdam kong hindi siya ordinaryo. Para bang may kakaibang aura na nakakapukaw ng atensyon. Ilang saglit pa, nagsimula na siya magsalita tungkol sa ulan at kung gaano niya kinasusuklaman ang mabasa. Doon ko nalaman ang kanyang pangalan, Leo. Habang nag-usap kami, pakiramdam ko parang matagal ko na siyang kilala. May init sa kanyang tinig pero may mga sandaling tumitigil siya at natitigilan. Nakatingin sa labas na parang may mabigat na iniisip. Napansin ko rin na may mga sugat ang kanyang kamay. Gusto ko magtanong pero pinili kong manahimik. Sa gabing yon, nagsimula ang isang kwento na hindi ko inaasahan. Isang simpleng estranghero na kalaunay babago sa takbo ng buhay ko. Tahimik muna kaming dalawa pero hindi ko mapigilang mapansin ang paraan ng paghawak niya sa tasa ng kape. Para bang may kung anong bigat na bumabagabag sa kanya. Siya ang unang bumasag ng katahimikan. "Madalas ka bang tumambay dito?" tanong niya. Umiling ako. "Hindi. Ngayon lang dahil sa ulan." Napangiti siya. Ako rin. Siguro sadyang itinadhana ang pagkikita natin dito. Bahagya akong natawa. Hindi ko alam kung biro ba yon o totoo, pero may kung anong kilig akong nararamdaman. Simula noon, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa klase, sa mga paborito naming pagkain at pati sa mga bagay na hinaiinisan namin. By the way, Leo nga pala, sabay abot ng kamay niya. Nagulat ako pero tinanggap ko. Ako si Claire. Malamig ang mga kamay niya at doon ko napansing muli ang mga pasat. Pinili kong hindi itanong pero sa isip ko may tanong na nagsisimulang umusbong. Saan galing ang mga sugat na yon? Madalas siyang tumitig sa bintana habang nagsasalita. Para bang may inahabangan tapos babalik siya sa usapan parang walang nangyari. Para siyang dalawang tao sa isang katawan. Isang kausap na nakakaaliw at isang misteryosong lalaking mahirap basahin. At sa unang gabi ng aming pagkakausap, ramdam kong may kakaiba na. Hindi ko pa alam kung ano pero sigurado akong hindi yon ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Akala ko tapos na ang lahat matapos ang gabing yon. Pero kinabukasan sa pasukan muli ko siyang nakita. Nakasandal siya sa pader malapit sa gate ng universidad. Hawak ang cellphone na tila may hinihintay. Nang makita niya ako, ngumiti siya at kumaway. "Uy, Claire!" tawag niya. Nagulat ako. "Leo? Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti siya. "Dito rin ako nag-aral. Hindi mo ba alam?" Mula noon, lagi kaming nagkakasalubong. Minsan sa hallway, minsan sa library, at kung minsan, bigla na lang siyang sumusulpot sa cafe. Sa bawat pagkikita namin, parang mas nagiging madali ang usapan. Mula sa simpleng hi, nauwi sa mahabang diskusyon tungkol sa buhay, pamilya at sa mga pangarap. Pero sa kabila ng pagiging masaya ko sa tuwing kasama siya, hindi mawala ang bagay na bumabagabag sa isip ko. Minsan, bigla siyang nawawala ilang araw. Kapag tinanong ko, simpleng sagot lang, busy lang. May mga pagkakataon din na nahuhuli ko siyang may kausap sa telepono, mahina ang boses, at parang palaging nagmamadali.
Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi, napansin ko ang sugat sa kanyang kamay. Anong nangyari? Tanong ko. Ngumiti siya na parang walang halaga. Maliit na aksidente lang yan. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na may mas malalim na dahilan. At habang nagiging madalas ang pagkikita namin, mas lalo kong nararamdaman ang hatak niya. Hatak na mahirap pigilan, kahit puno ng misteryo ang katauhan niya. Simula nang maging madalas ang pagkikita namin ni Leo, mas naging natural ang lahat. Parang hindi na kami estranghero, kundi matagal ng magkaibigan. Sa library, madalas kami magkatabi. Ako, abala sa pagbabasa ng notes, habang siya naman, kunyaring nag-aaral, pero mas abala sa pag-aasar. Mukha kang seryosong-seryoso dyan, Claire. Sigurado ka bang nagbabasa ka o nag-iisip ka lang ng kung ano-ano? Bulong niya. Napasimangot ako pero hindi ko maitago ang ngiti. Bakit ba? Inggit ka lang siguro. Siguro nga, tawa niya. Minsan, hindi namin mamamalayan na masyado na kaming maingay. Shhh! Saway ng librarian. Sabay kulot noo. Agad kaming nagtago sa likod ng libro, pinipigil ang tawa. Kasalanan mo to, bulong ko. Kasalanan ko? Ikaw nga nagkukwento ng sobrang corny na joke, balik niya. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing ngumingiti siya, parang may kuryenteng dumadaloy sa loob ko. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at hindi siya agad umiwas. Sa halip, lalo lang lumalim ang tingin niya. Hanggang sa ako mismo ang unang lumihis mula sa simpleng pagbabahagi ng libro na uwi sa pagbabahagi ng mga sikreto at maliliit na tawa. Ang dating tahimik na sulok ng library ay napuno ng init at saya. At sa sarili ko nagsimula ako magtanong, bakit ba mas gusto ko nang kasama siya kaysa sa katahimikan na dati kong hinahanap? Isang gabi, matapos naming mag-aral sa library, nagyaya si Leo na sabay kaming uuwi. Hindi naman kami pareho ng dorm pero sabi niya, pareho lang naman tayong dadaan sa main road. Tara, ihatid na kita. Habang naglalakad, ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi at ang kakaibang ginhawang dulot ng kanyang presensya. Hindi na siya yung estrangherong kilala ko sa cafe. Ngayon, parang kasama ko ang isang matagal ng kakilala. Alam mo Claire, bigla niya sabi, hindi ko akalaing magiging ganito kabilis ang koneksyon natin. Hindi lahat ng tao kaya kong sabayan sa ganitong klaseng usapan. Napatangin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita kong seryoso ang anyo ng mukha niya. Ako rin, mahinang sagot ko. Habang nag-usap kami, napansin ko na minsan tumitigil siya. Tumitingin sa paligid na parang may iniiwasan. Parang may binabantayan. Tinanong ko, okay ka lang ba? Ngumiti siya, pero pilit. Oo naman, sanay lang akong magbantay sa paligid. Nagtaka man ako, hindi ko na pinilit. Sa halip, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating ako sa dorm. Bago siya umalis, ngumiti siya. Good night, Claire. Ingat ka ha. Sa gabing yon, habang nakatanaw ako sa papalayong likod niya, hindi ko mapigilang ngumiti. Pero kasabay ng saya, may bumabalot na tanong sa isip ko. Sino ba talaga si Leo? Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kaming naging close ni Leo. Sabay kaming kumakain sa kantin, sabay umuwi at kuminsan sabay nag-aral sa library. Pero sa likod ng mga ito, mas lalo ring dumadami ang tanong ko tungkol sa kanya. Minsan, bigla siyang nawawala ng ilang araw na walang paramdam. Kapag tinatanong ko naman kung saan siya galing, simple lang na naman ang sagot niya. May inaasikaso lang. Busy sa personal na bagay. Minsan din nahuli ko pa siyang may kausap sa telepono. Mahina ang boses na parang nagmamadali. Minsan lumayo pa para hindi ko marinig. Kapag tinatanong ko, laging sinasabi, kaibigan ko lang, wala to. Pero hindi ako basta-basta naniniwala. Sa mga mata niya, may nakita akong bigat. May mga sandali ring parang wala siya sa sarili. Nakatulala. Tapos biglang natutulala. Tapos biglang mapapatingin sa akin at ngingiti na parang walang nangyari. Isang gabi, nagkayayaan kaming kumain sa labas. Habang nasa mesa kami, napansin ko may dumaan na dalawang lalaki. Biglang nanigas si Leo.
Nakatitig lang siya sa kanila at para bang handa siyang tumayo anumang oras. Na makalayo ang dalawa, saka lang siya muling bumalik sa normal. "Okay ka lang ba?" tanong ko. "Oo naman," mabilis niyang sagot. "Relax ka lang." Pero sa loob ko, unti-unti akong kinakabahan. Sino nga ba talaga si Leo? Hanggang sa isang gabi, nagkayaya siyang maglakad sa parke malapit sa universidad. Tahimik lang kami noong una, hanggang siya mismo ang nagsalita. "Alam mo Claire, hindi lahat ng bagay madali kong sinasabi sa iba." Panimula niya. "Pero sa'yo, ewan ko parang kaya kong sabihin." Napatingin ako sa kanya. "Bakit naman?" "Siguro kasi ramdam kong hindi mapanghusga." Doon siya nagkwento tungkol sa hirap ng buhay nila. Lumaki raw siyang walang ama at maagang namasukan ang ina para tustusan ang pangangailangan nila magkakapatid. Minsan daw, kinakailangan niya magtrabaho sa murang edad para makatulong. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang sakit sa mata niya. Pero kasabay nito, nakita ko rin ang tapang na pilit niyang itinatago. "Hindi madali ang pinagdadaanan ko, Claire. Pero ayoko makita ng iba na mahina ako," dagdag niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero hinawakan ko ang kamay niya. "Leo, hindi mo kailangan magpanggap sa akin. Kahit anong meron ka, kahit ano pa ang nakaraan mo, okay lang yan." Sandaling natahimik. Tapos humiti siya. Yung ngiting hindi pilit pero totoo. "Salamat Claire," mahina niyang sabi. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang salitang yan. At sa gabing yon, ramdam ko na mas lalo akong naghulog sa kanya. Pero kasabay ng damdaming iyon, alam kong may mas malalim pa siyang hindi sinasabi. Isang gabi, hindi ko inaasahang yayain niya akong lumabas. Hindi bilang magkaibigan, kundi bilang date. "Claire," sabi ni Leo habang sabay kaming lumalabas ng library, "may free time ka sa Sabado? Gusto kang dalhin sa isang lugar." Nabigla ako pero agad ding tumango. "Sige, free ako." Dumating ang araw at sinundo niya ako. Hindi siya nagdala ng mamahaling sasakyan. Simpleng motor lang. Pero sa likod ng helmet ay leather jacket. Naramdaman ko ang excitement. Dinala niya ako sa isang parking medyo malayo sa universidad, kung saan makikita ang ilaw ng buong syudad. "Dito ako pumupunta kapag gusto kong tumakas sa lahat," budaw niya. "Ang ganda," sabi ko habang pinagmamasdan ang tanawin. Habang kumakain kami ng street food na binili niya sa gilid, nagtatawanan lang kami. Nagkukwentuhan na walang katapusan. Parang nakalimutan ko lahat ng problema. Sa gabing yon, simple lang ang lahat, pero sapat na para maramdaman kong espesyal ako. Pero habang masaya ako nagkukwento, napansin ko siyang biglang nag-check ng cellphone niya. Nag-iba ang ekspresyon niya, seryoso, at agad na pinatay ang tawag. "Sorry ha, may tawag lang," mabilis niyang sabi. Hindi ko pinansin pero sa loob-loob ko may kaba. Ano nga ba talaga ang tinatago niya? Lumipas ang ilang araw matapos ang date namin yon. Masaya ako, umaasang maging simula na yon ng isang mas malalim na relasyon. Pero biglang nagbago ang lahat. 3 araw siyang hindi nagparamdam. Walang text, walang tawag, kahit online sa Messenger. Hindi siya nagre-reply. Nagsimula akong mag-alala. Bakit? Baka may nangyayari. Baka may nagawa akong mali. Nang muli ko siyang makita sa campus, agad ko siyang nilapitan. "Leo, bakit hindi ka nagpaparamdam?" Akala ko hindi siya nakatingin sa akin. "Sorry Claire, busy lang ako." "Busy?" tanong ko. "Leo, hindi man lang isang text?" Tahimik siya. Kita ko ang pag-aalala sa mukha niya, pero parang may pader sa pagitan naming dalawa. "Kung ayaw mo na, sabihin mo lang." Pulalas ko. Agad siyang tumingin sa akin, halatang nagulat. "Hindi yon, Claire, hindi mo maintindihan. May mga bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo." Napalunok ako. Ang sakit pakinggan, pero ramdam kong may bigat ang mga salita niya. "Kung talaga importante ako, bakit hindi mo masabi?" tanong ko. Halos nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Sa halip, humakbang siya palayo.
At sa gabing yon, unang beses kong naramdaman na baka may mas malaking problema sa pagitan namin. Isang lihim na hindi niya kayang ilantad. Matapos ang ilang gabi na halos hindi ko siya kinakausap, bigla na lang siyang nagpakita sa harap ng dorm ko. Gabi yon at halos wala ng tao sa paligid. Nakatayo siya doon, may dalang plastic ng pagkain. "Claire," mahinahon niyang tawag. "Pwede ba kitang makausap?" Saglit ako nagdalawang isip. Gusto kong magalit pero nang makita kong ang mga mata niya ay puno ng mga pagod, hindi ko magawa. Pinapasok ko siya sa maliit na study area ng dorm. "Pasensya na kung nawala ko," panimulan niya. "Hindi ko intensyong saktan ka. May mga bagay lang na kailangan kong asikasuhin." Napatingin ako sa mga kamay niya at may bago na namang sugat at pasa. "Leo, ano naman yan? Aksidente lang." Pero alam ko hindi yon simpleng aksidente. Kita sa itsura niya ang bigat na pinagdadaanan. "Kung ayaw mo magsabi, fine. Pero wag mo na lang akong paasahin," sabi ko. Halos mabasag ang boses. Tahimik lang siya. Bago miling magsalita. "Hindi kita pinapaasa, Claire. Totoo ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Kaso hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman mo ang lahat. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako o hindi, pero sa gabing yon, pinili kong manahimik." Ilang linggo pa ang lumipas at kahit bumalik kami sa dati, ramdam kong may mali. Lagi siyang alerto, parang laging may tinitingnan sa paligid. Pag may dumaraan na grupo ng mga lalaki, naninigas siya para bang handang makipag-away anumang oras. Isang gabi, habang samay kaming naglalakad pa uwi, napansin kong may dalawang lalaking sumusunod sa amin mula sa kabila ng kalsada. Naramdaman ko ang biglang higpit ng hawak ni Leo sa aking kamay. "Claire, bilisan natin," bulong niya. Nagulat ako pero sinunod ko siya. Pumunta kami sa may mas madilim daan para makaiwas. Nang makalayo na kami, saka lang siya huminga ng malalim. "Leo, anong nangyayari?" tanong ko. "Wala yon," mabilis niyang sagot. "Mga taong wala kang dapat alalahanin." Pero hindi yon nakatulong. Sa halip, mas lalo lang akong kinabahan. Sinong mga lalaking yon? Bakit siya takot na makita nila kami? Pag uwi ko, hindi ko mapigilang mag-isip. Parang may dalawang bersyon si Leo. Ang lalaking mabait, sweet at laging nandyan para sa akin, at ang lalaking may lihim na hindi ko kayang basahin. At doon nagsimula ang takot, baka may mas malalim pang dahilan ang lahat ng kanyang pagtatago. Isang hapon, nagyaya si Leo na pupunta kami sa rooftop ng isang gusali ng universidad. Doon makikita ang buong lungsod. May mga ilaw, ingay ng sasakyan at malamig na simoy ng hangin. Tahimik lang kaming nakaupo habang pinagmamasdan ang paligid. Minsan, bulong niya, "Gusto ko lang tumakas sa lahat. Walang pressure, walang problema. Ako lang." Napatingin ako sa kanya at kita ko ang lungkot ng kanyang mga mata. Pero kasabay nito, may ningning na parang may gusto siyang sabihin. "Claire," umabaling siya sa akin. "Alam kong may mas maraming bagay na hindi ko pa sinasabi. Maraming sekreto na hindi mo pa maiintindihan ngayon. Pero may isang bagay na sigurado ako. Gusto kita." Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang tanging narinig ko ay ang malakas na tibok ng puso ko. "Leo," mahinang tugon ko. "Hindi ko alam kung anong itinatago mo. Pero ang alam ko, mahalaga ka sa akin." Ngumiti siya. Yung ngiting bihira kong makita. "Totoo?" "Totoo. Walang pagtatago." Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil-pisil. "Salamat, Claire. Hindi ko alam kung deserve ko to, pero salamat." Sa sandaling yon, hindi ko na inisip ang mga tanong. Basta ang alam ko, nahulog na ako sa kanya. Matapos ang pag-amin naming dalawa, parang nag-iba na ang lahat. Mas naging malapit na kami. Lagi niya akong sinusundo, lagi niyang pinaparamdam na espesyal ako. Isang gabi, nagyaya siyang pumunta sa isang lugar sa labas ng syudad. Sumakay kami sa motor niya at ilang oras kaming bumiyahe. Nakarating kami sa isang maliit na beach resort na halos walang tao. Doon, naglakad kami sa baybayin habang tinatampisaw ang mga paa sa malamig na tubig. "Dito ako nakapagpapahinga," sabi niya.
Kapag naririnig ko ang alon, parang nawawala lahat ng problema ko. Ngumiti ako. Salamat at dinala mo ako rito. Habang naglalakad, inabot niya ang kamay ko. Hindi na siya nagsalita pero sapat na ang kilos niya para maramdaman ko ang init ng kanyang presensya at pagmamahal. Sa gabing yon, tumawa kami, kumain ng simpleng pagkain at parang nakalimutan ang lahat ng bagay na bumabagabag sa kanya. Pero matapos ang gabi, muli kong nahuli ang seryosong ekspresyon niya. Nakaupo siya sa tabi ng apoy, nakatitig sa dilim. Leo, may problema ba? Tanong ko. Umiling siya. Wala, basta't kasama kita. Wala akong problema. Biro pa niya. Pero ramdam kong hindi yon ang buong katotohanan. Para bang ang gabing yon ay pahinga lang mula sa isang bundong pilit niyang itinatago sa akin. Pagkatapos ng streetscape namin sa beach, akala ko maging mas maayos na ang lahat. Pero isang linggo matapos nun, may narinig akong usapan mula sa dalawang kaklase habang kumakain ako sa kantin. Uy, narinig mo ba? May mga grupo raw ng mga lalaki na nasasangkot sa away kagabi. Seryoso? Habang bugbog sarado yung isa. Oo, sabi nila. Isa sa kanila may tatakbo-takbo raw sa campus. Leo ba ang pangalan nun? Napatigil ako. Napatigil ang buong mundo ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang sensitive. Pero nang marinig ko ang pangalan niya, parang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko magawang magtanong ng direkta pero malinaw ang narinig ko. Nang magkita kami ni Leo kinagabihan, normal siyang nakipag-usap sa akin. Pero napansin ko ang bago na namang sugat sa braso niya. Leo, anong nangyari? Tanong ko. Pinipilit ko maging kalmado. Wala to, sa training lang to, sagot niya agad. Training? Hindi siya varsity. Hindi rin siya athlete. Ano bang tinatago niya? Pinilit kong manahimik pero simula noon, nagsimula na ako magduda. Oo, mahal ko siya. Pero may mga senyales na hindi ko kayang paliwalahin. At habang tinitingnan ko siya, habang nakingiti, naglalaro sa isip ko ang tanong na sino nga ba talaga ang lalaking mahal na mahal ko? Isang gabi, nagdesisyon akong sundan si Leo. Hindi ko na kinaya ang dami ng mga tanong sa isip ko. Sinabi niya na uuwi na siya, pero napansin ko na iba ang direksyong tinatahak niya. Sinundan ko siya hanggang sa makarating sa isang lumang warehouse sa gilid ng syudad. Doon, nakita ko may isang lalaki na naghihintay. Matangkad, brusko at halagang hindi ordinaryong estudyante. Nagdagpo sila at sa di kalayuan, narinig ko ang mga piraso ng usapan. Leo, kompleto na ba ang pera? Oo, huwag kayong mag-alala. Ayos na ang lahat. Siguraduhin mo, kung hindi. Naputol ang usapan dahil may dumating kang isa. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung anong klaseng gulo ang pinasok niya. Pero malinaw na sa akin, hindi ito simpleng barkadahan. Bago ako tuluyang makaalis, nadulas ako at nag-ingay. Mabilis siyang napalingon at nakita niya ako sa dilim. Claire? Gulat niyang tawag. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hihintayin ang paliwanag niya. At doon ko unang napatunayan ang matagal ko ng hinal. May lihim si Leo at hindi iyon maliit na bagay. Claire! Tawag niyang muli habang lumalapit. Kita ko ang gulat at kaba sa mukha niya. Ko naman, naninigas na sa kitatatayuan ko. Hindi ko alam kung magagalit pa ako, iiyak o tatakbo na lang. Leo, ano to? Nanginginig na tanong ko. Sino sila? Ano tong nakikita ko? Tahimik siya sandali, para bang naghahanap ng tamang salita. Hindi mo dapat nakita to, mahinang sabi niya. Hindi ko gusto na mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Pero nandito na ako, sagot ko. Halos mapalakas ang boses. Simula pa lang ramdam ko na may tinatago ka. Lagi kang may sugat, laging may mga excuses at ngayon nakita ko na. Ano ba talaga ang totoo? Humigpit ang panga niya. Kita ko na parang kinakabahan siya. Tumingin siya sa kasamang lalaki tapos muling bumaling sa akin. Claire, please, umalis ka na. Hindi mo alam kung gaano ka kadelikado ngayon. Pero hindi ako umalis. Sa halip, nanatili ako roon.
Handang marinig lahat ng katotohanan. Kahit masakit, kailangan ko ng sagot at kailangan ko malaman kung ano ang katotohanan. Nang tuluyan na kaming makalaya sa warehouse, doon na siya huminto at humarap sa akin. Kita ko sa mga mata niya ang bigat na matagal ng lihim. Claire, malalim ang kanyang buntong hininga. Oo, may tinatago ako sa iyo. Matagal na. Tahimik akong nakikinig. Hindi ako kriminal dahil gusto ko. Napasubo ako dahil sa utang na iniwan ng pamilya ko. Kung hindi ako sumali sa kanila, matagal nang wala ang nanay at mga kapatid ko. Dinilit nila ako maging part ng grupo para makabayad. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang mga nararamdaman ko. Awa, galit o takot. So sa lahat ng sugat, lahat ng pagkawala mo, tumango siya. Oo, galing lahat ton, Claire. Alam kong mali pero hindi ko alam kung paano makakaalis. Biglang tumulo ang mga luha sa mata ko. Gusto kong magalit pero nang makita ko ang sakit sa mga mata niya, mas naging naawa ako. Leo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi ayokong mawala ka. Ikaw lang ang natitira mabuti sa buhay ko. Ikaw lang ang nananatiling nagmamahal sa akin. At sa gabing yon, bumagsak lahat ang pagtatago. Ang lalaking minahal ko, may lihim na nakaraan na hindi ko alam kung kaya ko pang tanggapin. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ni Leo. Ang taong mahal ko napasok sa isang mundong puno ng panganib. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa depresyon. Pero kahit anong paliwanag, hindi matatakpan ang katotohanan. Kriminal siya. Isang bahagi ng sarili ko ang nagsasabing dapat ko na siyang iwan para sa kaligtasan ko. Para sa ikakabuti niya. Pero isa ring bahagi ang sumisigaw na hindi ko kayang talikuran ang taong minahal ko. At gusto ko rin siyang makaalis sa sindikato na kinakabilangan niya. Kinabukasan, nagkita kami sa isang lumang waiting shed. Tahimik lang siya. Nakayuko na hawak ang isang cellphone. Claire, bulong niya. Alam kong hindi kita dapat idamay. Kung gusto mo lumayo, tatanggapin ko. Pero bago ka magdesisyon, gusto kong malaman mo na mahal kita. At ikaw lang yung babahing minahal ko ng ganito. Parang binagsakan ako ng mundo. Mahal niya ako? Oo. Pero sapat ba ang pagmamahal niya para manatili sa tabi niya kahit delikado? Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Hindi kita pipilitin, pero ikaw lang ang dahilan kung bakit ko gustong magbago. At doon ko naramdaman ang pinakamahirap na tanong ng puso. Pipiliin ko ba ang pag-ibig o ang katotohanan? Isang gabi niyaya si Leo na magkita kaming muli. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong may bigat ang tawag niya. Nakita ko siya sa cafe kung saan kami unang nagkilala. Tahimik kaming nakaharap na parang parehong walang masabi. Sa huli, siya na ang bumasag sa katahimikan. Claire, baka ito na ang huling nating gabi. Nanlamig ako. Ano ibig mong sabihin? Plano ko nang umalis. Lumayo. Kung magpapatuloy ako sa kasama ko sa grupo, tuluyan akong mawawala. Pero kung tatakas ako, baka hindi na ako makakabalik pang muli. Habang nagsasalita siya, nakita kong unti-unting tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero unti-unting tumutulo ang luha sa mga mata ko. Halos mabasag ang puso ko. Gusto kong pigilin siya pero alam kong tama ang desisyon ng yon. Kung aalis ka, nanginginig ko sabi. Ibig pang sabihin, hindi na tayo magkikitang muli. Ngumiti siya, malungkot pero totoo. Claire, kahit saan ako mapunta, ikaw ang alaala kong hindi mawawala.
Ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong subukang maging malaya. Hawak niya ang kamay ko hanggang sa huling sandali. Sa palitan ng kape at sa ulan na muli na namang bumuhos. Ramdam ko iyon na ang gabing tatatak sa puso ko habang buhay. At habang naglalakad siya palayo, hindi ko alam kung iyon na ang huling beses na makikita ko siya o ang simula ng mas mahirap na kabanata ng aming kwento. Kinabukasan nagising ako mag-isa sa dorm. Nanginginig ang kamay ko, mabigat ang dibdib. At ang salitang iniwan ni Leo kagabi ay paulit-ulit na bumabalik. Claire, baka ito na ang huli nating gabi. Hindi ako makakain, hindi makapag-aral na maayos. Ang utak ko'y naglalaban. Mahal na mahal ko siya, oo. Pero ang mundong ginagalawan niya ay mapanganib. Kung pipiliin ko siyang samahan, baka ikakahamak ko. Pero kung hahayaan ko siyang umalis, paano kung yun talaga ang huli? Lumipas ang ilang oras at nakatanggap ako ng mensahe. Claire, aalis na ako. Hindi ko alam kung kailan ako muling makakabalik. Pero gusto ko makita ka bago ako tuluyang lumayo. Nang makita ko siya sa terminal, dala niya ang isang maliit na bag. Pagod ang mga mata, pero may bakas ng pag-asa. Leo, halos mapasag ang tinig ko. Talaga bang kailangan mong gawin to? Tumango siya. Kung manatili ako, tuluyan akong lalamunin ng mundong iyon. Kung aalis ako, may chance pa ako magbago. Tahimik lang ako. Gusto kong sabihin na sasama ako, pero alam kong hindi yun tama. Gusto ko ring sabihin na wag na siyang umalis. Pero hindi rin yun makatarungan. Kahit ginawa ko ang tanging bagay na kaya ko, niyakap ko siya ng mahigpit, halos ayaw ko nang bumitaw. Leo, kahit saan ka mapunta, kahit ano mayari, hindi kita kakalimutan. Salamat, Claire, pulong niya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako aalis at piliing magbago. At sa huling sulyap, naglakad siya palayo habang nakatanaw ako. Umuhos muli ang ulan. Hindi ko alam kung kailan pa kami muling makikita. Pero isang bagay ang sigurado. Ang pag-ibig ko sa kanya ay mananatili kahit isa siyang lihim na kriminal.